Hello guys, what is up at magandang umaga, tanghali, hapon or gabi dyan sa inyong lahat at nagbabalik na naman ako dito sa CPM2. Nice. Dahil meron na naman panibagong pakulo si Moonton ngayon at higit isang buwan na talaga akong hindi nakaka-open ng CPM2 kung napapansin nyo naman. Hindi ko natanda kung kailan ako tumigil sa paglalaro ng CPM2 pero sa pagkakaalala ko sa pinaka-last na content ko ay yung sinubukan kong makipagkarera sa bagong update noon at ito yun. Pero overall wala namang nangyaring masama dito sa garahe ko at kumpleto pa rin yung mga baby boy ko dito. Okay guys, what is up at finally nakabalik din at nakalanghap ulit sa loob ng garahe ko sa mahaba-habang panahon at buti na lang hindi kinalawang yung mga kotse ko dito. So ngayon titignan natin yung bagong update kundi ang air suspension, photo mode at yung mga bagong kotse na nadagdag at iba pa. So ang pinakauna natin titignan or susubukan ay itong photo mode. Let's go! Okay, so nasa labas na ko, grabe sobrang init. Dala-dala ko nga pala ngayon yung Honda FD ni Sir Gaby nung ginawa ko noon. Hindi ko na kasi ito nalalabas at sobrang tagal na kumpara sa iba kong kotse. Okay, para mahanap yung photo mode ay makikita mo siya dito sa iPhone 16 Pro Max mo na cellphone tapos tingin ka dito sa baba at makikita mo na yan. Okay, so ganito yung itsura niya, medyo madilim pag naka-photo mode na pero makikita nyo mamaya yung liwanag kita talaga kinabukasan mo. Para lang siyang drone, pwede mong mag-alaw kahit saan pero hindi lang siya gaano ka-smooth pag ginagalaw mo na kung saan. Pwede mo din siya ma-zoom at hanggang 10 times yung kaya niyang ma-zoom. Dito naman sa kaliwa ay meron ditong adjustment sa photo kundi ang camera tilt, aperture, shutter speed at distortion. Tapos sa kabilang adjustment naman ay ito yung para sa kulay niya, light filters, color correction, temperature. Malaya kang makaka-adjust na kahit anumang klaseng kulay na gusto mo. Nice. So sa kanan naman ay ito yung tinatawag na hindi ko alam pero ito yung ginagamit para naman sa rolling shot or ibig sabihin na kung gusto mong kumuha ng picture ng tumatakbo yung kotse mo. Tapos dito sa baba naman merong tatlong selection ka dito para sa rolling photoshoot mo at ang una ay tinatawag na fixed camera tapos yung pangalawa ay following camera. Tapos yung pangatlo naman ay attached camera pero hindi ko pa ito magagamit kasi nga para lang ito sa rolling photoshoot kita nyo naman nakahinto yung kotse ko. Galit ako eh. Pero may papakita ko yan sa inyo mamaya pero sa ngayon papakita ko sa inyo yung pinaka-last kundi ang camera tilt. Syempre kung sabihin camera tilt ay pwede mong mabaliktad yung screen mo na hindi binabaliktad yung screen mo. What? Parang ganito lang mapakanan o mapakaliwa kayang kaya yan kahit baliktarin mo pa kaya yan kagaya sa ginawa ng ex mo binabaliktad-liktad ka lang. O diba nababaliktad yan, kita mo naman sa baba na 180 yan yung ibig kong sabihin. So ngayon try kong kumuha ng mga sample na picture na maipapakita sa inyo yung pinagkaiba sa camera at sa actual na picture na. O diba, so ito na yung actual na picture gamit yung photo mode, sobrang linaw talaga nito sa personal kung titignan mga kahamog kaya sulit ito pang picture sa mga kotse nyo. So ngayon papakita ko sa inyo yung sinasabi ko kanina na rolling photo shot, yung tumatakbo yung kotse tapos pipicturean mo. Isa lang kailangan na gagawin mo dito mga kahamog kundi mabilis yung papatakbo mo sa kotse mo kasi mas mabilis yung takbo mas maganda yung kuha mo. Huwag kang mag-alala, papakita ko sa iyo ngayon. Pag sa tingin mo okay na yung bilis mo, click mo agad yung iPhone 16 Pro Max mo tapos click mo yung photo yung tinuro ko sa inyo kanina tapos titigil na yung kotse mo. Pero hindi pa yan nagtatapos. Pinakauna syempre setup mo muna kung saang angle yung gusto mong kuhanan banda sa kotse mo, so bali sa akin ganito, mahilig kasi ako sa patagilid.
Ay pagilid na angle, ano ba kayo? Pag okay na kayo sa setup nyo or nahanap nyo na yung pabor nyong angle, punta kayo dito sa kaliwa at hanapin nyo ulit yung shutter speed, tapos dito naman sa baba adjust nyo ng mababa pero hindi gaano. 30 at 60 mas maganda dito, pero depende na yan kung gaano kabilis yung papatakbo nyo, kasi yung sakin 200 plus lang naman yun kaya need ko babaan pa. Tapos kayo na bahala mag-adjust sa iba pa kagaya ng kulay or filter sa kanyo kukuhanan ng picture. O di ba napakadali lang, at yan yung purpose ng shutter speed mga kahamog, kundi kinukuhanan yung mabilis na parte sa kotse mo kagaya sa gulong at sa kalsada. Dito kuha pa tayo isang shot, sakto lumabas yung utot sa kotse ko kaya perfect ito. Okay, so yun lang about sa photo mode mga kahamog, at kung gusto nyo malaman pa yung iba, check nyo na lang, para lang yan sa mga naka-beta ngayon. Okay, sunod naman na panibago ay walang iba kundi yung pinakahihintay sa karamihan ng mga players, kundi ang air suspension. Oo, tama, narinig nyo, sa tagal-tagal na nitong request sa mga players ito na talaga dumating na sa CPM 2 pero sa CPM 1 ay wala pa, pero malay mo sa susunod na update ay meron na. So ito sana yung lalagyan or bibilhan ko ng air suspension, kundi itong Mustang ni Sir Gavin, kaso lang parang hindi bagay para sa akin. Di ba yung Mustang ni Sir Gavin ay air suspension yun, pero ito sa akin mano-mano lang. So bali yung isa na lang yung bibilhan ko, kundi yung Honda FD niya, yun pa din yung ginamit ko kanina sa photoshoot. Punta ka lang sa car settings tapos sa suspension, then dito sa springs, tapos sa gilid ng springs makikita mo na yung air suspension. So hindi ito libre mga kahamog, kasi bibilhin mo talaga siya at nagkakahalagang 1,000 gold coins. Pero okay lang yan kasi meron pa naman akong natirang 5,000 gold coins dito, kaya mabibili at maipapakita ko ito sa inyo ngayon. Okay. So ito na bibilhin ko na. Okay, so ito nga pala yung itsura niya. Sa adjustments niya medyo kakaiba sa manual na suspension at nakakalito sa utak, pero ganyan lang muna yan, wala muna akong gagalawin at susubukan ko muna. Let's go! Ayan, nandito na ko sa labas at makikita mo yung air suspension control dito pa rin sa iPhone 16 Pro Max mo, katabi lang sa photo mode, tapos ito yung itsura niya. May custom sport at comfort kang pagpipilian dito, pero depende pa din yan sa setup mo sa suspension. At sa kabilang control naman ay ito yung itsura niya, front na gulong tapos likod na gulong na control. Ayan, sobrang ganda ng air suspension, lalo na kung na-setup ko na talaga ito, kaso lang wala pa kaya ganyan na muna yung itsura niya. So ito naman kung papangatin mo, wala siyang tunog pagpangat. Malamang wala talaga yan. Kung gusto mo naman magpantay yung suspension mo sa isang iglap lang, ay pindutin mo lang itong nasa gitna or tinatawag na master. Tapos bigla yang iilaw kagaya nito, tapos okay na, iisang pindutan na lang yan. Wow! Ayan, so ganyan siya kaganda. Tapos ngayon papakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung air suspension, lalo na sa mga boy sayad dyan. Halimbawa ikaw si boy sayad tapos merong malaking humps tapos di ka makadaan, syempre air suspension ang sagot dyan. Diba sobrang angas, pero hindi lang yan kasi meron pa akong papakita sa inyo, kundi ang remote control air suspension. Ibig sabihin yan, kahit nasa labas ka sa kotse mo, pwede mo pa ding ma-adjust yung suspension mo. Ganun pa din yung ginawa ko lang kanina kung paano ko inangat tapos baba.
So yun lang ang maipapakita ko sa inyo about sa air suspension. So ang tanong ngayon, pag binili mo ba or pag nakabili ka na ba ng isang air suspension ay pwede mo na ba din ba ito magagamit sa lahat ng kotse? Kaya ngayon aalamin natin at titignan kung meron ba, kaya susubukan natin silipin dito sa Mustang ni Sir Gavin. Okay. O kita nyo naman yan mga kahamog na kailangan mo nang bumili ulit ng panibagong air suspension. Well, goods naman din yun kasi lugi naman si Munton kung ganun, diba? Isang bilihan lang tapos pwede na sa lahat gamitin, diba? Sobrang pangit din yun kasi sabi ni Munton nagbabase sila sa realistic or realidad. Kayo ano masasabi nyo sa panibagong air suspension update ngayon? Okay, sunod naman ay itong panibagong garahe at mabibili mo siya ng totoong pera sa nagkakahalagang 559 pesos or $10. Pag binili mo ito, meron ka ng libreng 3 slots, so same lang din sa unang garage na merong 3 free slots. So hindi ko muna maipapakita sa inyo yung bagong garage kasi naka-beta pa naman ito, pero sa susunod maipapakita ko sa inyo sa bagong release na. Okay. Baka kasi nakawin ni Munton yung pera ko dito. Okay, so ang pang last ay itong mga nadagdag na mga kotse, pero sa nakikita nyo naman ay sa CPM1 lang din na mga kotse, so kumbaga bagong lipat lang. Pero may dalawang special offers dito si Munton. Ang pinakauna ay itong Land Rover Defender na merong skin. Grabe, sobrang ganda nito, may elite skin na kotse at sa nagkakahalagang 500 pesos na totoong pera. Kaya mahal pala ta guys kasi premium skin ito ng mga batang hamog. Okay, sunod naman ay itong Ferrari yung nasa CPM1 lang din tapos meron ding skin na siguro special skin ata. Okay, so yun lang sa lahat mga kahamog na maipapakita ko sa inyo yung malaking update dito sa CPM2 at para sa akin napakagandang update nito sa CPM2 at sana meron pang paparating na magaganda. So yun lang sa lahat, so sa susunod na video na ko magsha-shoutout mga kahamog at abangan nyo yung next video ko at mag-iingat kayong lahat palagi at hanggang sa muling pagkikita, paalam.